Magandang umaga po sa inyo lahat. Huwebes, 4 ng Enero. At bago tayo mag-umpisa ng ating sumbong, kami po ay nagpapasalamat sa mga partners po namin. Tandaan, wala po ni isang kusig na ginagamit po namin sa programa namin na nanggaling sa pamahalaan. Lahat po ng mga tinutustos po namin galing po sa mga supporters po namin, benefactors, mga pribado po, korporasyon, at iba po sa kanila ay magpakilala bagkus anonymous lang. Pero iba po rito, kinararangal po namin na talagang sabihin kung sino po sila. At ito po'y sila'y mas maganda siguro kilalanin, panoorin. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ipabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa Max Mango, libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Bitag si Mr. Chito Chavez ng Dinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Dinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Ang pambansang sumbungan, Ipabitag Mo, bukas po ng aming Action Center. Araw-araw po yan, Lunes hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon lang po kami. Pero nagbibigay po kami ng konsiderasyon kung humahabol po pag galing probinsya. Matatagpuan po yung aming tanggapan dito po sa Timog Avenue, sa Rich Walls Center. Yan po. Hindi po kami, you can't miss us. Anumang mga reklamo, mga bossing, reklamo at sumbong, binibigyan ng agarang solusyon na nag-iisang pambansang sumbungan. Iba po yung tatak po namin pagdating po sa tulong at serbisyo. Tatak Bitag, ako po si Ben Tulfo. Ito po ang hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Mga bus driver, di naman imbitado, sila pa ang nanggulo. Masayang inuman na uwi sa suntukan. Mag-asawang OFW sa Switzerland, umuwi ng Pinas para humingi ng tulong sa Bitag. Nagbayad ng 3 milyon sa kontraktor pero hukay lang nagawa. PWD na hikayat sa negosyong papako ng kaibigan, investment money na 120,000 itinakas. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Isang bagay na gusto po namin sabihin sa inyo, hindi po namin pinag-aantay yung mga tao sa labas. Binibilad sa araw at makikita natin kung saan-saan pakalat sa lansangan. Dito po sa hashtag Ipabitag Mo or Pambansang Sumbungan sa ilalim po ng Bitag Multimedia Network. Lahat po yan. Makikita niyo po ngayon sa itong araw na to, na first day po ng public service po namin, na sila po'y dumating, nanggagaling po sa ibang probinsya. At tulad ng sinasabi po namin, ay bukas po ang aming tanggapan, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 lang po ng hapon. Ito po mga videos na nakikita nyo, kanina po yan, bago po tayo, 15 minutes before the airtime. Siniguro po namin, nakakausap po namin sila. Iba't ibang mga reklamo, galing probinsya, malalayo. Kalinga, Apayao, Benguet, Nueva Ecija, Tarlac, Leyte, binibigyan po namin ng mga ito'y agad yung mga malalayong probinsya. Gusto po namin makarating agad, makauwi agad sila, lalo na yung mga gumigising na maaga, as early as 3 o'clock in the morning para makarating dito pagdating ng alas 6. Nakapila na po sila. So, kung kayo po'y ganon, susubukan nyo po, at gusto nyo talaga makarating sa amin, sabihin nyo agad at meron na kami mga investigators para mabigyan po agad kayo ng priority. Ngayon, ito po yung unang sumbong. Masaya po ba kayo ng gining Pasko? Kumusta po yung Pasko ninyo? 24 ng Desyembre gabi, bisperas ng Pasko. Sa halip na kasiyahan, habang sinasalubong ang Pasko, nauwi sa paluan. Ang biktima pinalo ng stainless steel na pichel sa ulo.
nagtamo ng 2 pulgada o 2 inches na sugat sa ulo. Ang kinakailan agad tahiin sa ospitalan dahilan ng kaguluhan ang asawa umano ng caretaker kasi na si Eileen, abay nag-imbita ng mga kaibigan ay mga troublemaker na naging sanhi ng kaguluhan. Hindi lang gulo, pambabastos sa 2 minor de edad na mga ito'y anak ng mga kamag-anak ng biktima. Ang mga gate crusher o sabit lang na gusto makainom lang libre, eh bay, sumayaw pa ng malaswa sa isa sa minor de edad. Ay yung isa naman, pilit na pinaiinom. Naloko na. Detalye ng sumbong, abay panoorin. Lumapit ako sa hashtag ipabitag mo para ireklamo ko po si Michael Ronel Arnel dahil po sa pangpupukpok sa ulo ko ng pitsil na stainless. Inireklamo ko rin si Eileen po dahil siya po ang nag-imbita ng 3 lalaki na mga lasing na po na makikanta sa bahay po kasi katropa niya. Bago mag-Notseboy na nagkaroon po kami ng kunting salo-salo po. Kami po ay nagkausap na mag-inuman sa loob po ng bahay. Kami lang pong pamilya. Ngunit po bumaba si madam na nag-inom sa taas. Ang sabi niya po sa akin, "Kuya, pwede po ba kami makisama dyan? 2 lang po kami." Ang sagot ko po na, "Pwede po te, pero wala pong bisita kasi kami lang po ang pamilya dito." Nung pag-upo niya po, may dumaan na 2 lalaki. Tinawag niya po, pinatagay niya. Nung umalis po yung 2, hinawakan niya dito sa may pinto. Sabi niya po sa akin na, sabi niya po sa lalaki nung nakaputi na, "Kausapin ko si kuya, dito na lang kayo mag-inom." Yung po nung gabi na yon, dumaan po yung anak ko na 16 years old. Nung pagdaan, kala ko kung tinanong lang po siya, kaya hindi ko po pinansin. Yun pala, tinatagayan siya. Nung sumayaw siya sa harap ng asawa ng kapatid ko. Parang nabastos na tingnan. Tapos yung pinaalis siya ng kapatid ko, bumalik siya, sinayaw niya po ang dalaga na anak ng asawa ng kapatid ko. Noong hinawakan ko po si Arnel, bigla po siyang pumiklas hanggat napilit ko po siyang hinawakan sa baywang hanggat gusto ko pong ilabas siya. Doon na nagkagulo kasi yung isa pong Rodel may hawak po na upuan na bakal. Sir Ben, sana po ay matulungan niyo po kami na malutas po yung problema namin. Salamat po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makakasama natin ngayon at ang pamilya ho ng Salahit. Nakatira sa isang compound, okay? Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po. Alright. Si Diomar, sino si Diomar sa inyo? Ikaw. Okay, si Rene Boy. Bakit Rene Boy? Dapat Rene Man ka na. Boys to man. Okay. Si Mayfe. Okay. At saka si Cheryl. Okay. Sige. Magkakamag-anak kayo? Okay. Asawa ko. Okay. So parang magkakamag-anak. Okay. Magkakasama kayo sa isang compound. Okay. Sige. Okay. Gusto ko lang malaman dito, 24, nagkaroon ng pribadong, ito'y parang paghahanda. So, salo-salo kayo at inuman. Nakisalo rito yung ang caretaker na asawa ng caretaker si Eileen. Tama? Opo. Pumayag ang sinabi na, okay, magkakaroon ng celebration basta pribado lang. Ang problema, nagdala sila rito ng mga gate crusher. Si Eileen, hindi ba? Opo. Yung asawa ng caretaker. At dito nagkaroon ng problema. So, kwento mo sa akin. Pinukpok ka sa ulo ng stainless na pitchel. Tama? Opo. Tama po. Saan ka pinukpok? Yung dulo ng stainless na pitchel na nahiwa yung ulo mo? Or ano ba nangyari? Nung una kasi po, pinukpok niya ko. Hindi po ako natamaan. Abay, nakailag ka? Opo. Abay, Dito rin parang si tumalsik Bruce siya. Lee. Abay, okay. Okay, tapos? Ngayon, pangalawa? Nung pangalawa po, pinukpok niya po ako ulit. Hindi rin, nakahawak ako sa ni Michael eh. Hindi rin ako natamaan po. Tamaan ko dito sa ulo. Okay. Para abay Sa puwit lang po, yung puwit. Puwitan ng pitchel. Opo. Okay. 3 beses. Sa una, para kasi Bruce Lee, nakaios. Okay. Pagkatapos pangalawa, Jackie Chan bigla. Okay. Pangatlo,
Pangatlo po, humawak po yung Arnel sa akin, yung pong nang bastos. Humawak po sa akin dito. Kaya naila ko sa labas. Ginapos ka? Opo. Tapos para ibigay yung ulo mo para tamaan, para mapukpok. Nandun na po ako sa pintuan, yun po, tinamahan po yung ulo ko. Sinong pumukpok sa rin? Yung Michael po. Okay, ni-imagine ko lang kasi. Pasensya ka na kung hindi sa ginagawang ko katawan na. Kung minsan, okay, sorry. Natatawa ako doon sa, ini-imagine ko doon sa pitchel. Ganun ba? Matulis bang pitchel? Matulis. May ano siya po, yung ano niya, yung bunganga niya, may ganyan po. Yung ano, para yung ano. Ganyan po. So pinukpok ka ng ganun, pahiwa. Kaya yung ulo mo na tinamaan. Opo. 2 inches yan, tinahi. Opo. Okay. So, wala bang umawat? Wala bang, kung sino man tong si Eileen, wala bang iba roon? Kayo, nagkaawatan o nagrambola na kayo roon? Umawat po si Eileen. Ano po, yung natulog kasi huli na po, may dugo na po ako. Nung nalaman niya, bumaba siya. Okay, Tapos, so itong mga gate crusher, ito yung mga nakainuman ninyo. Parang sila yung sa ibaba. Opo. So si Eileen pala, bumaba lang nung nagkagulo na. Opo, ulit. So, wala siya roon nung kayo yung nag-iinom-inom. Yan, parang nakikita natin sa picture ngayon. Yan, okay? Opo, wala po siya. Si Eileen yung Hindi pa nakaupo. yan nagkagulo. Umakyat na siya nung ano, binastos po siya, binastos daw po siya. Kaya, umakyat po. yung binastos siya ng mismong mga inimbita niya. Opo. Opo. Okay. Hindi ko maintindihan dito. Okay lang sa akin, nagkakaintindihan tayo dahil medyo nalasing na kayo dahil sa spirito ng alak. Ang hindi ko maintindihan ako, yung nagagalit dito, may mga minor de edad. Tama? Kaninong anak yung mga minor de edad niyon? Sa akin po yung Sa'yo. Ilang taon? Puro babae? Opo, 16. Ilang taon yung anak ninyong minor de edad? 16 po. 16. Babae yun. Opo. Yung isa naman? 17 po. 16, 17. So, anong nangyari dito na parang gusto nagsasayaw sa'yo ng malaswa yung isa sa mga lasing na naimbitan nitong sila Eileen na gate crusher? Sino nakasaksi noon na parang sumayaw ng lasing na malaswa? Kami po. Kami po lahat. So, anong ginawa niya ng sayaw malaswa? Parang macho dancer? Opo, ganyan po. Paano ang estilo? Sample ganyan mo? po siya. Paano? Gumigiling po. Paano? Sample mo ako gilig. Yan. Pag ganyan po siya. Sa harap ng ano. Sige, one more time. Patingin. Okay? Pag ganyan po. Sa harap ng ano. Gimigiling-giling yung kanyang ano. Opo. So, gumaganong-ganon. Opo. Anong ginawa ng anak ninyong 16 years old ba yung giniling-giniling yan? Hindi. Yung 17? Yung 17, yung 16 po. 16, doon naggiling-giling yung Hindi po, sa kanya po. sa kanya. Isang giling-giling sa harapan mo? Hindi ko po siya totally pong nakita. Pero sa anak mo? Opo. Hinila daw po siya. Hinila yung anak mo. Opo. Hinila yung anak mo? Hinila po para... Okay, sandali muna. Hinila nung lasing na nakainuman ng mga ito'y naimbitan nila Eileen, yung anak mo. Opo, kasi nakaupo po siya. doon Okay, sa- hinila. Okay, Opo. okay. Relax muna. Hinila. Kasi nag-iimbestiga na ako May kababastos na rito Hinila yung minor de edad na ilang taon 17 years old po. na wala naman, hindi naman kasama sa inuman. Hindi po. Kumakanta lang. Kumakanta, hinila niya at pagkatapos sinayawan. Iyon ang sayo na parang macho dancer. Opo. May suot na damit. Opo, mayroon po. So, nung nakita niyo yung ganun ang bastos, pati yung anak ninyo, sinasama doon, kumakanta lang naman, kakasayahan, anong nangyari? Tumayo po ako, sinabihan ko, pre, wag ganyan, pre, kasi hindi naman to birahos, pre, pamamahay ko to, respeto lang po. Okay, so anong nangyari? Hindi man siya bumitaw sa bata, nawakan ko siya dito, yung labas ko po. So, talagang tinutukso niya yung bata. Umikuwas po siya May pagkabastos tong kulo-okay na to. So, ano naman yung ginawa ng isa? Pinatatagay yung 16 years old? Yun pa rin siya po. Yun pa rin. Siya pa rin. Oh. na binibigyan ng alak. Yung anak ko po, dumaan kay yung CR namin, barado. Yung CR sa kabila, kay isa lang po Okay. mayari. So, dumaan yung anak mo 16 years old. Sa akin lang dito, kwento mo na sa akin, hindi na importante yung CR kung parado o hindi. Ang mahalaga sa akin dito, yung anak mo, Dumaan po. dumaan lang. Okay, pagkatas na makita, hinatak, Hindi po, kinalabit lang niya po. kinalabit niya, tapos ang Tapos ginawa? binigyan ng tagay po, then umalis yung anak ko pumasok sa kwarto. Hindi Yun pinansin. lang po. Hindi po pinansin po. Okay. So, anong ginawa mo?
Hindi ko pa po na ano yan kasi una yung nangyari eh. Sige, so ano nangyari? So, nagsumbong bang anak mo sa'yo? Nagsumbong po kinabukasan po. Kinabukasan. Alright, sige. Kaya ganito na lang, ano? Sige. Kaya kayo pumunta rito, una pambabastos. Kasi ang mga bata, kapareho niya, 16, 17, mga bata pa yan eh. Titingnan mo, lalo na yung 16. Kalabitin mo, tapos, pwede kasing manghimasok dito yung vowsy ng barangay at saka vowsy ng pulis. Hindi ito pang barangay na, nagkasakita na kayo eh. Although sa loob ng pamamahay, pero protektado kasi mga bata pagdating sa inyo para malaman kung sino sila rin. Sa linya ng telepono, makakausap natin si Eileen. Si Eileen, siya yung caretaker. Eileen, magandang umaga sa iyo, ma'am. Po, good morning po, sir. Okay. Eileen, maraming salamat sa pagtanggap mo ng tawag namin. Tayo'y naka-live sa IBC TV 13 and sa aming YouTube TV, Bitag Official. Napapanood tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Eileen, ano ba nangyari dito? Parang yung mga naimbita ata ng mga kasamahan ng Mr. mo or kasama niyo sa trabaho na parang nang bastos daw ata sa loob mismo ng compound na kung kayo'y caretaker. Hindi lang nagkagulo na nga pagkatapos na bastos naman yung mga minor de edad. Anong nangyari dito, Eileen? Ganito po yan, sir. Medyo pakilapit lang sa telepono, Eileen. Hindi masyado. Sir. Ganito po yan, sir. Nagsimula po yan. Yung kaibigan ko po, nagtinawag po ako nila kung pwede daw po makipag-video okay doon sa baba. Hindi daw, siyempre, hindi naman po akin sa kanila yan. Ang sabi ko po, nagpaalam po ako sa kanila kung pwede. Okay. Kung pwedeng makipag-video okay po yung mga tatlong kaibigan ko. Apat po yun, mali yung isa po, umalis na. Apat, Eileen, sandali, Eileen, dahan-dahan na. So, apat na kalalakihan na makasamahan nyo sa trabaho? Hindi po, kaibigan ko lang po. Okay, kaibigan nyo lang, saan yan? Sa trabaho or... Hindi po, dito lang po sa lugar na to. Okay. Sa bagay, ikaw naman ang caretaker ng compound na yan. So, pinapasok mo at pagkatapos na ay nakipag-inuman ba sila o nakisalo doon sa sinasabing pagbisperas? Nagpaalam po ako na kung pwede silang makipag-inuman. Alright. Pumayag po sila. Okay. Sino sila? Yung pumayag yung makipag-inom or... Yung sila po yung mga complainant po. Okay. Pumayag sila. Okay. Pumayag daw sila basta walang gulo lang naman. Yung parang gusto Yun mga nga po. privado. Wait lang. Lalayo po ako kasi maingay. Okay, sige. May aeroplano pong nadaan eh. Pumayag po sila. Ngayon po, nung nakalasing na ako, kasi nag-inom pati yung pong isang bata, yung isang 17 nata, nakainuman din nila. Okay, sandali. Eileen, linawin natin. Nagbibideo okay raw yung anak ata nitong nagreklamo mga kamag-anak, ano? So, anak. Ako. Hindi naman sila umiinom kasi bata yun eh, 16 and 17. Kainuman po nila yung isang bata, yung dalaga po nila. Eileen, sandali lang, ano? Sabi mo, lasing ka na, nakita mo tumatagay, umiinom? Hindi po. Simula pa po ng inuman, Okay. kainuman na po namin yung isang dalaga. Sinong kayo? Kami pong lahat. Yung bisita ko, sila, malilima po sila. Ang hindi po nainom doon, yung anak nilang isa. Inimbitan niyo yung minor de edad na makipag-inuman? Kasama po nila sa inuman yan eh. Kasama ng magulang, sige, sandali lang. Eileen, kasi mga minor de edad, bawal po yung alak eh. Alam mo ba yan? Ako gusto sabihin, ikaw ba'y may anak? Opo, hindi pa ako nag-imbita noon. No, Eileen, sandali. Hindi. Tanungin lang kita, ikaw ba'y may anak? Meron po. Gusto mo bang sa 16 o 17 years old painumin natin? Hindi po ako nagpainom. O kaya nga, ibig sabihin, tama ba para sa isang magulang painumin yung bata na ano bang ininom ninyo dyan? Emperador po. Emperador? Minor de edad, painumin mo yung emperador. Mabuti sana kung yung mga ladies, Kaya lang, tama ba kung ikaw nanay ka naman, tama ba ang minor de edad painumin ng emperador? Mali po. Okay. Kasi mga anak ko, hindi ko po mapainumin. So ibig mong sabihin, hindi mo pinuna sabihin, teka muna, minor de edad to, ba't pinaiinom natin? Bakit di mo sinabi dito sa mga complainant? Siyempre, kanila po yun. Mahirap naman po makialam. Okay, so sige. Okay, salamat Eileen sa sagot mo. Sandali lang, pinaiinom niya. Kasama niyo sa inuman yung anak ninyo. Hindi po, sir. Kumakanta po yun. Kumakanta? Kasama namin doon kasi po, may may handaan. Pero Video okay po. umiinom ng emperador. Hindi po. Siya po ang nagpainom sa anak ko.
Sa harapan mo. Hindi po, nagsumbong po yung anak ko nung nasa ospital kami. Pag uwi niya, kasi sinamahan niya po kami sa ospital. Pag uwi niya, pinainom niya po yung anak ko kasi naiwan po doon sa kanila. So, naiwan yung anak mo, pinainom niya. Opo. Sino kasama namang anak mo? Siya lang po. Pero ang sinasabi niya, bago pa rin mag-umpisa, nagiinuman na Hindi raw po kayo. nagbibideo okay po kami. Kumakanta lang sila. Kumakanta po kami. Ikaw ba pumapayag ka bang iinom yung anak mo? Hindi po, Kaharapan mo? sir. Hindi Emperador? po. Ikaw? Hindi po. Bakit sinasabi ni Aileen na may anak daw? Kayo ron pa si Muno. Kasi po nakaupo yung bata doon. Sa tabi ko Oo, po. sa tabi po, kami nag-iinom. Tapos may mga kasamahan. Kami lang po ang... Kami lang po. Kayo lang. Tabi, opo. Nagulat na lang po kami na may kasama na siyang mga lalaki. Nung kasama mga lalaki, alam ba ng mister niya may kasama siyang lalaki? Hindi Alam po, namin ang- yung Alam. mister ni Aileen po. Saan ang mister ni Aileen? Nung Nandun din po. Nung may mga lalaki na po, umakyat na po sa taas. yung si mister niya. Opo. Iniwan niya si misis niya makipag-inuman sa ibang lalaki. Opo, kasama iniwan rin. po. Okay. Ibang klase rin to Okay, sige ganito. Aileen, ano daw to? Nung dumating daw yung mga lalaki. Kaninong kaibigan yung mga lalaki? Sa'yo sa mister mo? Sa akin po. Okay lang ba sa mister mo? May kainuman ka na ng lalaki? Alam po ng... So, alam nga, kaya okay lang ba sa mister mo mag-inuman ka sa lalaki? Opo, wala pong problema kasi wala naman pong ginagawa. Inom lang po kami. Inom. Pag may alak, may balak. Wala naman Naintindihan mo ang ibig sabihin noon? Maraming ganyan. Opo. Kaibigan, kapag dali na gano'n na iba ng alak na hinahawakan, may kinakapulgapul na hindi botelya. Umbok na. Naintindihan mo mag-ibig sabihin, hindi ako bastos. Sasabihin ko sa'yo para wag ka mabiktima sa susunod kasi ako anti-crime specialist kami. Yang mga babaeng kapareho mo umiinom tapos nag-iimbitan ng lalaking kainuman, ang mister mo, iniwang ka doon sa mga lalaking kainuman mo. Kahit naman siguro kung asawa kita, hambalusin kita, inom ka sa ibang mga kasamang ibang lalaki, teka muna, mali yun. Pangalawa, wala akong pakialam kung ganyan ang usapan ninyo. Tinitingnan ko lang yung sinasabing prinsipyo mo sa buhay kasi wala ka rin pakialam para sabihin, may mga bata rito, nag-imbita kayo ng mga taong hindi naman nagiinuman, nagkakantahan. Ibang sinasabi mo rito Mas papaniwalaan ko sila, magulang sila Ikaw nagsasabi ka nandoon nagiinom. Pero kung ikay disenteng tao, hindi mo aalokin ng alak. Nagsumbong para mga bata nang nasa ospital, nagbalik ka ro doon, pinainom mo rin mga anak niya. Nakipag-inuman ba? Hindi naman po, nandito. Nakipag-inuman ba yung mga anak niyo? Hindi po, nainalagaan ko po yung anak nila. Pinatulog ko dito sa bahay, sa taas. Okay. Yung anak ng dalaga. Ang tanong ko lang dito, Aileen, anak naman ng tipaklong kung hindi mo pinagbigyan na pasali-salihin yung mga kasama, kaibigan mong lalaki na iniwan ka ng mister mo, pinasama mo doon mga patay gutom sa alak, kaya nagkagulo. Hindi naman po nagiinom yung asawa ko. Kaya nga, Hindi alam po ko, nila namin kainuman. hindi naman mister mo kinakausap ko rito, ikaw naman Kasi ang issue rito, ikaw nagpapasok, ikaw nag-imbita, ikaw, bagamat pumayag sila, hindi mo na kontrol, nagkagulo. Kasi kung caretaker ka, kung nalaman ng may-ari ang bahay na compound na nagpapapasok kayo ng ganyan, ito sila, gusto nila privado lamang. Pero, inimbita ba ninyo sila? Hindi po. Kusang bumaba sila. Kusang pumasok yung? Hindi, silang Ma'am Aileen, kusang bumaba. Sumali din siya. Walang problema, kasama nyo yan Pero hindi ko maintindihan, paano pumasok yung mga lalaki ng gulo? Inimbita niya po. Inimbita niya. Opo. Pinuntahan niya sa tindahan po, kabilang tindahan. Nag-inom. Tapos, dinala niyo sa lugar niyo. Opo. Ba't kayo pumayag? Pumayag po ako dahil nagre-respeto po ako sa kanya kasi ang sabi niya po, mababait daw yun, kakilala niya po. Ito mga kakilala ni Aileen, taga saan to? Taga dyan sa likod ng yung tinitirahan namin. Ano mga trabaho nito? Tambay? Driver ng bus po. Driver ng bus. Aileen, mga katropa mo rin, mga driver ng bus. Totoo ba to? Opo. Konduktora ka ba nung araw? Hindi po. So, paano mo rin kaibigan? Ikaw ba may trabaho? Opo. Anong trabaho mo? Sa barangay na po. Tapos, anong papel mo sa barangay? Ano po, sa kagawad po. Kagawad ka, tapos pambihira ka. Ano to, kagawad daw? Okay, kagawad ka. Tawagan mo ang barangay. Tingnan muna natin. Sige, tawagan mo si Orlando Tobias, Assistant Team Leader, tanod, para tingnan natin kung kilala to si Sige, ganito na lang. Aileen, sandali, Opo.
Aileen, kung ikay totoo, nagsasabi ng totoo, kagawad ka ng barangay, Hindi po kagawad. Patauhan lang po. O, anong papel mo sa barangay? Ano lang po, babago pa lang po magsisimula. So, ano nga papel mo? Taga-walis? Taga-tagay? Taga-inom? Ano? Taga? Wala, ano pa po, sa barangay lang. Ano pa lang po. So, sino ang boss mo sa sino ang pinaka-amo mo sa barangay kung bagong pasok ko lang sa barangay? Hindi naman na po, pwede. So, hindi ka talaga nagtatrabaho sa barangay. Alam mo ba, Aileen, kung ano nangyari dito? Ikaw ang sanhi ng problema. Dahilan ka ng problema. Kumbaga, nagsa-celebrate ng Vesperas itong pamilya na to. Inimbita ka, bumaba ka dahil bilang paggagalang sa'yo na ikay asawa ng caregiver. Kaya pinagbigyan ka, o sige. Ang problema, lumabas ka pa raw, naghakot ka pa raw ata ng mga lalaki na para nagiinuman sakali, dinala mo sa bahay na to. Anong nangyari dito? Sila yung nagkagulo, nagpaluan, bastos pa yung mga kasama mo. Sinasayawan ka ba ng lalaki na to ng paggiling-giling na parang macho dancing? Hindi po. Sinusubuan siya ng biscuit? Okay, sinusubuan ka lang daw ng biscuit. Totoo ba to? Hindi po. So, nakikita raw kayo na nagsusubuan? Hindi po. Wala naman pong biscuit doon sa pulutan. Baka hotdog, hindi kaya? Wala namang hard-boiled egg. Alam mo, Aileen, kaya sinusubukan lamang kita, tinitingnan ko kung anong nangyayari dito. Aileen, makinig ka. Pakinggan mo ako na maigi. Hindi ko trabaho mangaral dito. Ang isang bagay na gusto kong sabihin sa iyo kung anong mali, kung anong tama. Maintindihan mo to. Apo. Hindi mo na kailangan mag-graduate ng high school, mag-graduate ng kolehiyo ka. Kahit sino ka, kahit wala kang edukasyon, alam dapat na isang bagay, kapareho nito, kung ikaw kapareho nito, hindi ka dapat naghahanap-hanap ng mga kainuman sa labas, lalaki pa naman. Ang sinabi nila, ilang lalaking dinala niya doon sa lugar ninyo? 4 po. 4 na lalaki? Okay lang sana kung 2. Nakulangan ka pa sa 2, gusto mo 4? Ito ba mga lalaki na to, kaibigan mo lang sa barangay? Hindi po. Dito po yan sa driver po yan. Sa mga driver? Wala pa po barangay. Okay, sige. Wala po kakilala. Sige, ganito. Ano bang trabaho ng mister mo? Driver din? Hindi po. So, alam ba ng mister mo, naghakot ka ng lalaking mga driver sa labas dyan, tapos para manginuman, tapos si mister mo, iniwan ka sa baba? Hindi po siya, wala po yung asawa ko doon. Ako lang po yung nandun. Nagpaalam po ako sa kanila kung pwede, pumayag naman po sila, tapos nakatulog po ako. Nagluluto pa lang po ako. Sabi ko, nagluluto ako, dadala ko silang pulutan. Ngayon na, nagulat na lang po kami. May nag-aaway na sa baba. Okay. Aileen, parang pakinggan mo ako rito. Sa palagay mo kaya, tama ang ginawa mo o mali? Mali po. Sorry na naman po ako sa kanila. Alright, sige, ganito na lang, Dahil total, nagpakumbaba ka naman, nagsasabi mo ay mali, siguraduhin mo lang totoo ng sinasabi mo mali ang ginawa mo, sana wag na maulit. Okay? Hindi na po. Nag-sorry na po sa lang. Sinabi ko naman po sa kanila. Sandali. Aileen. Nag-sorry ka kanino rito sa 4? Doon po sa mag-asawa kasi Anong pangalan ng mag-asawang nag-sorry ka? Kay Kuya Joe po at saka yung asawa niya. Pinagkalat mo nga dyan, kami pa yung kasalanan Okay, sandali muna, Aileen, Okay, sige, sandali. Pasalitain naman natin to kasi para silang nagiging flower base dito Silang complainant. Sige, magsalita ka, Mrs. Bakit pinalabas mo dyan, pinagkalat mo dyan na kami pa yung may kasalanan? Wala, Planado yung bugbugan dyan. Hindi, sabi ko, nagtatanong ako kung anong nangyari. Iba yung version. Kaya sabi ko, tutulong ako. Kaya nga tinatawagan ko yung mga driver para tulungan kayo. Sabi nyo, ayaw nyo na. Tutulong naman sa inyo yung mga driver. Tutulong ka nga, tapos na Nakapangutang na kami ng pera para pa-CT scan, saka ka pa manghingi doon ng tulong. Sabi nila, lahat ng gastos nyo doon, babayaran naman nila Okay, sandali muna. Sandali. Stop! Ayoko muna pag-usapan yan. Pag-usapan muna natin kung nag-sorry na to. Nag-sorry ba sa inyo to? Mga pera-pera pinag-uusapan ninyo Bugbugan na nga kayo. Ako nag-iimbestiga kung sinong tama, kung sino mali. Kung talagang sinungaling to. Ayokong pag-usapan ng pera. Gusto mo pera?
Hindi po. Gusto mo ng pera? Hindi po. O ngayon, ano bang gusto mo? Katarungan o pera? Katarungan po. Yun naman pala eh. Kasi kung pera lang, wag na tayo mag-usap. Doon sa baba, usap na lang tayo. Abutan ko na lang kayo. Sayang oras natin. Kasi kung kayo inabuso kayo ng asawa, ng caretaker, na kayo maging mag-aalang sa kanya, pang-aabuso yun. Pang-aabuso sa inyong kabutihan. Kaya kayo nandito, kaya kayo nagpabitag, kaya pumasok si Ben Tulfo. Wala akong pakialam sa inuman ninyo. Naghahanap ako na kung sino tama, kung sino mali. May pang-aabuso rito. Kayo'y magalang at ginalang yung pagkatao ng asawa ng caretaker ninyo. Ang problema ritong caretaker ninyo, hindi pa nakontento at siguro nangating balat niya, naghanap pa ng 4 na lalaki mag-inuman. So siguro, kinakailangan niya ng anti-itch doon sa kanyang allergy niya. Ano nangyari? Nagdala ng mga lalaking hindi naman kasama. At ako'y nagtataka kung bakit ang mister niya iniwan siya roon. At yung mga lalaking inimbita niya, hinakot niya sa kanto, pinainom niya, sinama niya, nagpaalam ba siya sa inyo? Painumin natin sa itong mga ito? Opo. Pumayag naman kayo. Kasi may dala po silang alak, yun po sabi niya. So may dala ba silang alak? Nagdala po sila, hindi po kami sumali sa inuman nila. So, bakit hindi mo sinabi, Aileen, teka muna, wag naman ganyan, may mga anak kami babae rito eh. Sinabihan ko na yan siya nung pagbaba niya. Sabi ko, wala po tayong bisita, tiya, kasi gusto namin pamilya po, masaya po kami sa Okay. Kasi 6 lang po kami. Sige, dyan ka lang. Aileen, ako'y nagsasabi, nag-imbestiga lamang kung totoo itong mga sinasabi mo kasi ayaw kong pinabibilog mo ako, si Bitag ang kausap mo, ayaw ko nang binibilog ulo ko, ano? Total, umaming ka na ng pagkakamali mo, mali na mag-iimbita ka na mga taong ang gusto lang nitong mga gumagalang sa'yo na mga ito'y tenant dyan sa inyo, na kayo caretaker, iginalang ka na gusto na ng privacy. Ang problema, naghakot ka ng mga lalaki dyan sa kanto, 4, pagkatapos dinala mo sa bahay. Pagdating sa bahay, hindi mo makontrol, bastos itong mga patay gutom sa alak na mga kachokaran mo dyan sa lugar ninyo, San Dionisio, sa barangay ninyo dyan. Anong nangyari? Nagpaluan ng pitchel na wala namang sa mismong lugar na kung saan tinitirhan ng mga taong imbitado lang naman na hindi naman talaga dahil sa iyo. Tapos hindi mo na awat. Ikaw ang sanhi ng dahilan ng problema rito eh. Namin ko naman po yun sa kanila nung gabi. Okay. Tanong ko sa iyo kanina kung ikaw ba'y humingi ng dispensa or humingi ng paumanhin. Nung gabi pa ko, kasama po ako nila sa ospital, nanghingi na po ako sa kanila. Aileen, kaya kita kinakausap, inaalam ko rito, may pang-aabuso rito sa kabutihan nila. Inabuso mo na dahil kay asawa ng sinasabing caretaker, ang kabutihan niyan, hindi mo dapat inaabuso. Ang nangyari, ewan ko kung nagsisinungaling ka. Ano ba talagang sinasabi nito? Humingi na rin pa-dispensa sa inyo, paumanhin. Totoo ba to? Wala po. Wala po. Aileen. Block nga po kami dyan sa Facebook niya. Naka-block daw sila sa Facebook mo pagkatapos hindi para humingi ng paumanhin. Aileen, sandali. Aileen, ha? Kanina pa ako may nahalata sa iyo na sinagsisinungaling ka. Wag mo akong pabibilugin. Si Bitag ang kausap mo, ha? Alam ko po, sir. Si Bitag ang kausap mo. Wag mo akong... Naku, Sus Mariosep. Ako gumagawa ako rito para sabihin, merong bagay na pang-aabusong ginawa mo. Umamin ka na okay sa akin. Okay? Ikaw ang dahilan ng problema kung kaya nagkaroon ng kaguluhan. Bastos yung mga dinala mong mga lalaki na hindi naman imbitado at dahil magaling sa iyo, itong mga dito sa loob ng compound ninyo, dahil asawa ka ng caretaker, pinaunlakan ka, sige na nga. Ang problema, nagsasayaw-sayaw na malaswa sa mga anak nitong mga minor de edad. Pagkatapos, pinapilit na pinaiinom. Tapos mamaya, nagkakagulo na pinalo ng pitsil sa ulo itong tatay na nananahimik lang, gustong pamilya. Tapos, asaan ka ba? Umawat ka ba? Tumawag po ako ng pulis. Tumawag ka ng pulis. Sandali. Sa linya ng telepono, Assistant Team Leader ng Tanod ng Barangay San Dionisio, Parañaque, Orlando Tobias. Orlando, magandang umaga sa iyo. Orlando? Yes po, sir, nasaan na ba si Tobias? Okay. Sino bang kausap natin dito? Akala ko Orlando. Bakit? Orlando? Tobias! Hindi siya sumagot agad eh. Hindi niya muna inintay siya, Alan eh. Ay, Tobias.
O sige, balikan muna natin itong mga kulokoy na to. Ganun pala kagulong Parañaque ninyo, no? Kaya naman pala parang ewan ko. Pati parang akala mo, nagtatawag lang ng sa bus terminal. May bus ba doon? May terminal ng bus? Wala po. Parang nagtatawag pa ng pasahero ata eh. Ganito na lang. Oy, Eileen, makinig ka. Nandiyan ka ba, Eileen? Opo, hindi ko pa po. Umaming ka na nasabi mo, kaya lang, may pagkasinungaling ka. Nahuli na kita ng pangalawa at sinasabi mo, barangay ka at kawagawad ka ng tatawagan natin, biglang nabagang buntot mo, sabi mo, bago ka pa lang. Hindi pa pasok ko nga lang po. Wala pa lang, hindi po sa barangay. Kailan ka lang pumasok? Kailan ka pumasok sa barangay? Wala pa po. Ibig sabihin, pumasok ka lang sa barangay, lumabas ka. Hindi ka nag-apply ng trabaho, hindi ka nagtatrabaho sa barangay. Yun ang ibig kong sabihin. Mag-a-apply pa lang. Mag-a-apply ka pa lang. Sabi mo kanina, kagawad, kasi sinungaling ka talagang babae. Hey! Hindi po ko gawad. Makinig ka, no? Pinagbibigyan kita, pinatitigil na kita. Sayang oras natin. Sa susunod, makinig ka. Pakinggan mo sinasabi ko sa iyo, no? Maliit ka na tao at gusto ko makaabot kahit sino dyan sa Parañaque, kung sino man yung barangay chairman ninyo, kung sino man dyan. Si Orlando, nandiyan na ba sa telepono? Orlando? Opo. Orlando? Opo, sir. Okay, bakit ganyan ang boses mo? Parang nasa ilalim ka ng kabaong. Opo, sir. Dikit mo bibig mo sa telepono para magkakaintindihan pa eh. Bilisan mo, sasayang oras. Okay? Orlando, kilala mo ba tong si may record ba kayo dyan parang sa loob ata ng inyong barangay nag-aaway yata ng panahon ng Pasko, may pinukpok ng pitchel ng tapos may nambastos sa mga anak nila. Eileen, kilala mo tong Eileen? Empleyado raw siya ng barangay. Hindi ko po kilala, sir. Eileen! Hindi ka raw kilala. Sabi mo kanina, kagawad ka. Hindi po ako kagawad, sir. Okay, sige. Yung may kausap ko kanina. Anong pangalan ang kausap ko kanina? Orlando. Opo. Yan, si Eileen. Sabi niya, hindi raw siya, pumasok daw siya sa barangay at lumabas naman daw siya at gusto niya magtrabaho, ang ibig niyo sabihin. Akala ko kasi kanina, kagawad siya eh. Hindi ko nga po kilala eh. Hindi mo kilala. Orlando, anong ginawa ninyo dito sa nagpukpukan ng bisperas ng Pasko? Sir, nung Pasko po, Nakipag-inuman ka rin? po, Nakipag-inuman ka rin? duty po ako ng Pasko ng umaga po. Okay. Kumusta naman yung Pasko mo? Okay naman po, sir. Anong mga hinandaan nyo? Opo, masaya naman po. Orlando? Opo. Anong hinandaan nyo? Konti lang po, sir. Konti lang. Di bale, bakit ba punta tayo sa handaan? Teka, balik tayo sa pukpukan. Ano ba nangyari dito sa pamilya na to? Nagpukpukan, may na-ospital, tinahi yung ulo, nambastos na lasing. Ayan dyan, naka-record ba to dyan sa barangay? Opo, sir. Anong ginagawa? Anong nangyari? Nag-record po sa amin ng umaga po, sir. So, ano nangyari? Nagtungo po sila sa barangay po namin ng San Dionisio, sir, upang respondihan po sila. Okay. Dahil nga sa yung tao ay gusto po rin lang makaharap sa barangay. Sir. Okay. Ngayon, sabi ko po, kilala niyo po ba? Opo daw, kilala naman po daw nila. Okay. Ano po daw ni Leroy. Tao po daw ni Leroy. Driver po daw. Okay. Ay, si Leroy, kilala namin. Okay. Ngayon, yung tao po ba, kilala niyo, hindi daw nila kilala. Di ang ginawa po namin, sir, doon po kami nagtungo kay Leroy, sa amo. Okay. Para po, maimbitahan po namin yung tao po na pumukpok po kay Kuya. Alright. Ano nangyari? Pagpasok po namin doon, sir, in-entertain naman po kami, pinapasok naman po kami sa bahay, at sinabi ko po sa ganito, magandang maga po, sir. Okay, so ano nangyari? Tapos na. Barangay San Dionisio. Nirespeto ba kaya, Orlando? Nirespeto ba kayo? Humarap ba yung mga taong hinahanap ninyo? Opo, umarap naman po yung... Anong paliwanag? Leroy. Okay, sige. Ngayon, ang sabi... Sandali, Orlando. Sige, para wag nang mahabang kwento. Nakita niyo ba yung pumukpok doon sa mga gate crusher na nakipag-inuman? Nakita po namin, sir, sa video call. Binidyo call po siya. Nag-video po silang dalawa eh. Ano pang napagkasunduan? Nagkaayos ba sila? Ano ba nangyari? Nagkasunduan, sir. Kung magkakasundo po sila, dapat sa barangay po. Okay, so nagkasundo sila at anong mangyayari doon? Anong Basta po ng mga
pinagkasunduan doon, sir. So, Ang ano lang po ni Leroy sa kanya, kung magdemanda ka na lang, yung po sabi sa kanya. Sino si Leroy? Yung ano po ng driver, yung amo po. Driver ng ano? Driver po ng mga sasakyan niya yun, sir. Kala ko mga screwdriver. Sige. Opo. Driver ng bus. Okay, ganito, ano? Opo. Alam ba, ikaw ba nag-iimbestiga or pumasok na ba to rin din sa party dito kasi nagkapukpukan? Alam mo rito, una gustong paabot sa iyo, no? Kung nakikinig sana ang inyong barangay captain, ano? Siyempre, nakikinig din sa akin yung mayor ninyo. Alright, kilala ko mayor ninyo. Opo. At kung maaari pa nga, pupuntahan kong pulis dyan para makinig sa atin. Sa apilitan kung pa ipasalpak yung kanilang mga tenga sa harapan TV. Pakinggan mo, sasabihin ko sa iyo. Opo. Hindi ako interesado sa pukpukan at inuman. Bagkus interesado ako sa pambabastos nitong asawa at pambabastos nitong mga lalaking hinakot ng asawa ng caregiver na ang pangalan ay Eileen. Alright? Opo, sir. Ngayon, nagsasayaw-sayaw doon ng malaswa sa anak nitong mga nagdareklamong biktima. Tinapagayin yung 16 years old, 17 years old. Meron kayong VAUSI? Violence Against Women and Children, meron ba kayo dyan sa Parañaque? Meron po, sir. Kasi kung hindi, papatawag ko kayo sa harapan ni Mayor. Meron po, sir. Okay. So, dapat ito, ipasok nyo si VAUSI, interviewin yung batang mga nabastos dito kasi child abuse to. Kita mong ibig kong sabihin? Opo, sir. So ngayon, pumunta ka sa VAUSI, i-report mo to, doon naman sa iinom-inuman dahil ito sa lintik ng ngati ang lalamunan nitong si Eileen, kaya naghakot ng 4 na lalaki, lintik na ng pangangati niyan sa lalamunan na gustong uminom, buti sana sa ibang pangangati niyan sa ibang bagay ng parte ng katawan, yun ang naging sanhi ng kaguluhan na naging bastos sa mga minor de edad. Yan ang gusto kong ilagay mo sa record mo. Sabi ni Ben Tulfo, nang hihimasok kami rito. Kaya lang, bilang paggalang sa barangay ninyo, tuwirin ninyo ang record ninyo. Nagpapasalamat ako, pumunta kayo doon kay Leroy, kung sino mo tong Leroy na to, na naghahamon ng magdidemanda. Sa bagay, tama siya. Wala naman siyang kilalaman sa pambabastos ng mga driver. Okay, tige. Kung wala siyang kilalaman, alamin nyo ang katauhan nitong mga driver na ng bastos nag-video call, bumalik ka kay Leroy, sabihin mo, pinapupunta ako ni Ben Tulfo, si Bitag, para makuha ang katauhan, pangalan, address, para maipasa sa VAUSI. Para ma-interview ito, para sila ang magiging kumbaga, para makikipag-ugnayan ngayon ang pulis dito. Opo. Ngayon, kung anong sasabihin, protektado itong mga bata na to kung may panglalaswa at pagpapipilit ng pag-iinom, maliban sa panggugulo. So, yun lang gusto kong iabot ninyo dyan. Kung ngayon, kung ginagagawa niyong pag-aayos dito sa mga nag-iinom at itong nangangating lalamunan ni Eileen nang nagdala ng 4 na lalaki na gustong painumin, bahala kayo sa buhay nyo dyan. Alright? Alam ko naman ginagawa nyo. Ilagay nyo on the record, mayroong mga minor de edad dito, mga babae, na binastos ng isang, alam nyo siguro, gawin nyo uli, mag-imbestiga uli muna kayo. Paabot nyo lang doon, ha? Okay? Opo. Okay, maraming salamat, Orlando. Maraming salamat din po. Okay, sige. Po. Okay, sige. Saludo po kami sa inyo, sir. Okay, sige. Ito naman, balik tayo rito kay, sino tong si Eileen. Eileen, Makati pa ba ang lalamunan mo? Eileen? Oh, wala na ba yung kate sa lalamunan mo na kinakailangan mo pang uminom ng fundador? Ano tawag doon? Emperador? Siguro kasi Eileen, may nagsasabi rito, ikaw daw lagi lasing araw-araw. Totoo ba to? Eileen? Lagi ka raw umiinom? Sa gabi po. Sa gabi? Mhm. Ano ka ba dati? Nagtatrabaho ka ba sa beer house, sa KTV? Hoy, Eileen! Nakikinig po ako, sir. Paano mo makikinig? May delay, napapakinggan kong pangalan. Ayan, pakinggan mo ako. Huwag kang tumingin dyan sa TV. Oh, wag ka makinig dyan. Pakinggan mo sa Malayo po ako sa TV, sir. Umalis ka. Ganito, tumingin ka sa akin. Opo. Lagi ka daw umiinom sa gabi. Opo. Ano ba dating trabaho mo, Eileen? Wala po. Sa club? Hindi po. Sa club ba to?
Hindi namin alam. Oh, sige, hindi na kita papakialaman. Total lang, sorry ka. Sana mawala na yung kati sa lalamunan mo na yung pang paano mo dyan, pang-relieve ng kati mo sa lalamunan. Emperador? Tirador po. Sa susunod, lambanog para medyo masunog yung lalamunan na yan para matigil ka sa kakainom mo ng kati-kati nyo sa kaya ka nagdala ng 4 na lalaki. Nagkalintik-lintik tuloy. Okay, ganito ang gagawin natin. Tutulungan namin ka sa barangay. Yan naman, ang himingi na ng sorry. Wala na tayong magagawa dyan. Talagang patapon na yan. Nabubuhay na lang sa toma yan. Totoo ba may asawa to? Mayroon po. May kasama. Kasama? Kasama lang. Okay. Yan naman pala. Sige, Eileen, good luck! Happy New Year! Ayusin na lang natin. Hindi natin mababago yan. Yung iyong mga anak, protektahan ninyo. Okay? Po, salamat po. Bantayan nyo ang inyong mga minor de edad na anak na babae. Ikaw bilang ama, obligasyon mong siguraduhin na hindi mo napapabayaan yung anak mo. Ha? Opo. At hindi rin maganda sa amang ama at ina na kung maaari, kay salo-salo kayo, pero pag may ibang tao na may mga alak na, ilayo nyo mga anak nyo, please lang. Opo. Kung gusto nyo mag-inuman, kayo mag-aasawa, huwag sa harapan ng mga anak nyong babae. Kung kayo lang at gusto nyo maghandaan at may mga video okay dyan, kayo, okay lang. Pero pag may inuman ibang lalaki na hindi nyo imbitado ng gugulo, kita nyo nangyari? Medyo umiinit ng katawan ng bastos na yun. Inabot na ng malaking L, kaya napagdiskitahan ng yung anak ninyo. Pinatutoma, akala, pag nalasing, siguro sawa na sila doon kay Eileen. Kaya naghahanap ng bagong biktima. Okay? Mag-uusap tayo sa baba. Sa susunod, pangako nyo sa akin, pakibantayan ang inyong mga anak. Huwag nyo isama pag may handaan, lalo na pag may alak. Okay po, sir. Okay? Okay po, sir. Magiging parang ama ako rito sa inyo. Ilayo nyo mga anak nyo pag kayo'y nagiinuman. Please lang. Pag yan ay handaan na walang alak, pwede kayo magkasiyahan. Kung kayo, huwag na kayo mag-inuman sa harapan ng anak nyo. Opo. Kung maaari, mag-inuman na lang kayo, labas yung mga anak nyo. Pero kung may mga lalaki nang pumasok, nag-iinuman na kayo, dapat ang ginawa nyo na uwi na kayo. Ba't nyo kasi binabad pa ron? Kaya tuloy nagkalintiklit. O sana nagkakaintindihan tayo rito. Opo, sir. Para medyo maganda ang buong taon yung 2024. Okay sa inyo? Opo. Okay, sige. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong, serbisyo, may tatak, bitag. Ako po si Ben Tulfo, tatak. Hashtag, ipabitag mo. Susunod. Mag-asawang OFW sa Switzerland umuwi ng Pinas para humingi ng tulong sa bitag. Nagbayad ng 3 milyon sa kontraktor pero hukay lang nagawa. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo. Iba't ibang anyo, iba't ibang mukha na mga pang-aabuso na dapat maintindihan niyo po. Lagi po namin sinisigaw dahil ito po yung aming advokasya. May mga pang-aabuso sa loob ng tahanan, hindi nyo nakikita pang-aabuso ng mga magulang sa kanilang mga anak o anak sa kanilang mga magulang. Ito ho yung neglect o pagpapabaya. O di naman kaya, bagay na kung minsan nagkakagulo, may favoritism, pang-aabuso po yun. So linawin po natin, ang advokasya po namin kontra pang-aabuso. Iba't iba rin po yung sinasabing pang-aabuso sa loob ng mga tanggapan kung saan yung may kapangyarihan, mga boss sa kanilang mga tauhan. May mga tauhan, ako minsan kinakawawa ng mga boss o di naman kaya mga tauhan na abusado. Binaabuso naman yung kabutihan at kabaitan ng kumpanya at kanilang boss kaya ako minsan nagiging suwail. So, pang-aabuso po yan. Yung pong pang-aabuso ng mga kapangyarihan, tulad po ng mga hinalal o di naman kaya in-appoint sa posisyon sa gobyerno, magsilbi sa taong bayan na nagpapabaya at yung kapabayaan nauuwi po sa pang-aabuso at pang-aabuso, nauuwi po yan sa sinasabing katiwalian. Pero yung ibang klaseng pang-aabuso yung pong ito po'y businesses, kontratista. O yung kontratista inaabuso at niloloko ang kanilang mga kliyente. Paano po kayo kung makatagpo po kayo ng durobong kontratista, kontraktor? Pagkatapos mo bayaran ng project, abay iniwan dito, hukay lang sa lupa ang nagawa. Ano to, sementeryo? Abay, halos 3 milyong piso. Ilang taon na pinag-ipunan ng mag-asawa sa Switzerland. Ito yung naglaho na parang bula dahil
Abay, pagoyo-goyo ran daw itong nakilala nilang arkitekto. Nagpagawa raw sila dito ng kanilang pangarap na rest house at paupahang apartment para kahit na papano may pagkakitaan. Subalit, sa halip na matapos agad ito'y hukay lang ang ginawa sa lupa. Itong arkitekto ko, no? Ang masakit pa, hindi na raw nila ito makausap dahil bigla na raw silang blinak sa social media. Buong detalye ng pang-abusong sumbong na to, ipanoorin. Ako po si Evelyn De Dios, kasama ko po itong asawa ko, si Alexander De Dios. Taga Switzerland po kami. Lumapit po kami dito sa hashtag ipabitag mo. Dumulog po kami sa programang ito para po humingi po kami ng tulong. Ito pong si Paul Henry Kayanan po na pinagkatiwalaan namin na isa pong arkitekto na sa dalawang project po namin sa Marikina at sa Kamaya Cos, Bataan. In-investigate po namin siya through sa kapatid kong si Edgar Evangelista. Nagpunta po siya sa Pampanga para makita po yung properties. Mga existing projects niya kung talagang legit itong tao na to sa mga proyekto niya. Kaya po naman nagtiwala kami kasi may mga papers siyang pinakita sa amin. Bago po kami marami po ako talagang ni-required sa kanya. Nagbigay po kami ng partial 8% doon which is ng Marikina at ng Kamayakos. Bali, ang total po na nabigay namin sa first payment is 722 estimate po yon. 722,000. Ngayon po, naghukay-hukay lang po siya. In total po, 2.6 million yung ibigay namin, which is hukay lang ang at saka konting bakal-bakal. Na-issue na nga po yung building permit, so meron tayong go signal na tuloy-tuloy na dapat yung proyekto na yan. Ang tagal na gantay ng permit. Ngayong nandiyan ang permit, wala pa rin proyektong nangyayari. Nagtatanong kami, nasaan na ba tayo, ano na ang status ng project natin. Maraming alibis na sinasabi. Hindi siya nagre-reply, pati yung asawa, binlock ako sa Facebook. Sir Ben, sana po matulungan niyo po kami. Kasi dream house namin yun. Sana po maibalik po yung pera namin, yung namin sa bangko. Kasi po binabayaran po namin until now. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Pakitutukan nyo na maigi itong sumbong na to, ano? Baka kasi kayo biktima rin itong bogus. I hope mali po ako, bogus na arkitekto o bogus na kontraktor. Ngayon, makakasama po natin live ang mag-asawang si Evelyn Alexander De Dios. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po, Sir Ben. Alright, sige, ganito. So, nasabi nyo na lahat yung inyong problema rito sa atin. Ako'y nagtataka kung bakit ito'y... paano nyo nakilala to? At bakit napunta kayo sa kanya? Through social media ba to? Ni-refer sa inyo? Sige. Ako po, sa marketplace po. Sa marketplace, okay. Opo. Sa marketplace, yung pong advertisement niya. Sa YouTube po, yung kanyang mga designs. Okay. Tapos po yung chatting namin is through Facebook. Alright. So, paano nangyari yung transaksyon ninyo? Nagpagawa kayo ng una sa Kamaya, tama? Opo. Sabay po sila. Sa Kamaya and then sa Marikina sa po. Marikina. Okay. So, meron ka bang pinagkakatiwalaang miyembro ng pamilya na nangangasiwa at para singnan kung ano yung progress ng construction? Actually po, yung brother ko nga po, yung kasama ko po ngayon, siya po ang nag-investigate bago po kami ng kontrata. Bago po kami magbigay ng pera, investigate sa Pampanga. Alright, sige. Nag-investigate sa Pampanga. So, meron ba silang business permit? Meron po. Meron. Kompleto naman po. Kompleto sila. Nakita ninyo to o nakita ng kapatid mo? Nakita po ng kapatid ko, tapos sinend po. Okay, so nakita ko, business permit 2022. Ito bang pinatayo nyo 2022 lately lang? 22 po. 22. So, okay. So, no, 2022, ito, i-check muna natin sa local government sa Office of the Mayor sa Angeles City para malaman muna natin to. Ano? So, nakakabahala kasi sa panahon ngayon, tumataas ang bilang ng mga kapareho nito, pang-abuso at panloloko ng mga negosyo ko minsan. Tingnan muna natin kung legitimate to o baka kasi bogus. So, okay. Ang narareklamo nyo rito, EPRB Construction. Opo. Ito ba'y chinek ng inyong
pinagkatiwalaan ng kapatid na para kausapin yung architect na matapos magbayad, naglaho ng parang bula? Hindi naman po. May contact po kasi umuwi po kami last May, June. Okay. Nakipag-arrange po kami kasi po palpak po yung paggawa niya doon sa Marikina. Masyadong mababaho ang pagposte niya. Paghukay. Hindi ho siya approve ng engineer na pina-check namin, na ibang engineer po. Hindi po. Nag-compromise po siya, nababaguhin niya yung poste tsaka yung bigan. Sa Marikina po yun. Okay. Yun po sa ano din po, sa Kamaya, sa Bataan naman po, yung hukay lang po, hindi rin po pasado sa engineer naman po ng Bataan. Okay, sige. So, ang gusto ko muna malaman, kung kayo yung nakipag-transaction dito sa, or hinar nyo, or kinuha nyo yung serbisyo nitong kontratista para magpatayo ng rest house sa Kamayan? Sa Kamaya. And then doon sa inyong rest house, sa apartment sa may Marikina. Meron ba siyang binigay sa inyo na yung total cost of the project sa Kamaya, total cost of the project sa Marikina, and then the scope of the project, kung ano yung kanyang gagawin, and then yung project completion? Sir, kumpleto po kasi loan po namin yan sa bangko. Okay. Kaya ko kayo wino-walk through nito para sa programang #Ipabitag Mo, ini-educate natin yung mga tao. So, lumapit po kayo kay Ben, si Bitag. Matalim po kami pagdating sa mga ganitong klaseng sumbong. Hindi po natin dapat pag-usapan lang pagkatasolbahin yung problema na hindi naintindihan, kasi maari ang reklamo ninyo ay posibleng nararanasan ng ibang kanyang nabiktima or makahalin tulad ng mga kontratisang gumagawa ng kalokohan. Una sa lahat, bago tayo papasok sa sinasabing mga pagpapagawa sa arkitekto, inhenyero sa isang proyekto, meron laging total cost of the project. Sasabihin sa iyan. Pagkatapos yung scope of the project, yan, tranches yan. Scope of the project, itong gagawin niya, ganito, ganyan. So, tranches din yan. And then yung project completion. Tapos, pag nagbayad kayo dyan, gagawin niya muna, kumbaga, progressive billing kung tawagin. O, ito muna. So, in the next 2 months, ito makikita mo. Sisingil siya. In the next 2 months, ito na makikita mo. In the next 2 months, in the next 2 months, 6 months, and 8 months, kompleto na. So, namo-monitor, natatrack yung progress. So, hawak-hawak nyo yung sinasabing kontrata na yon. Kasi kung wala noon, at nakita nitong mapagsamantala na walang ganong klaseng okay lang sa kanya, so, tatanggap lang siya at walang kayong pinarmahan na nagsasabing, ito, 2 months na, dapat ganito. Progressive billing, magbibill siya sa inyo. Magbibill siya. Every 2 months. Halimbawa, sinabi natin, sige, 2 months. 10 million. 2.5. Di ba? 2 months. Another 2.5. 2 months, 5 million na. Another 2.5. Di ba? 750. Another 2.5, 10 million. In the next, kumbaga, 2 months to 8 months, kumpleto ka na. So, hindi basta-basta binabayaran. So, hindi ko nakita rito kung magkano yung cost of the project na pagpapatayo ninyo sa Kamaya. Okay? Meron po konti. Meron kayo. Meron po. Kasi doon mo makikita na kasi in the next 2 months, maniningil siya, progressive billing, ito yung mga nagawa niya. Opo. So, meron tayong parang nagmo-monitor dyan. Opo. Ito po yung ginagawa namin, hindi po kami basta-basta sumbong ng bonggang-bonggang-bongbong. Kami po, pag ipinabitag po sa amin, matalim po kami pagdating sa mga proyekto, lalo na yung pang-aabuso at panloloko na mga negosyo or mga, ito'y sabihin kapareho to, negosyo po to, arkitekto raw, ay ERB Constructions, kailangan may mga lisensya yan. So, simula noon, parang lumabas, walang, kundi hukay lang. Ito yung sa may Kamaya. Pero yung kanilang opisina, nasa Pampanga. Saan sa Pampanga? Sa Angeles. Okay, nandoon ang kanilang business permit. Nandoon yung kanilang tanggapan. Very good. At yung isa naman, nagpatayo ka ng another apartment project sa Marikina. So far, nagrereklamo ka sa Kamaya, sa may Bataan, hukay lang.
Mali pa yung hukay dahil sinabi ng ano, sino nagsabing mali? Yung engineer ng Kamaya? Na hindi ho malalim. Sinong engineer? Engineer niya, engineer ng city engineer po ng Bataan. Ng Bataan. So tiningnan yung project doon, hindi malalim, hindi tama. So simula na nagbigay kayo ng pera kasi cost of the project, scope of the project, project completion, dapat nakita nyo, iniwan na kayo nung sinabi mali yung hukay. Opo. Magkano na ibigay nyo doon sa Bataan, sa Kamaya? Sa Kabataan ho, 1.5. 1.5. Simula noon, iniwan na kayo? Opo. So, nakuha yung 1.5, take the money and run? Yeah po. Parang ganun. Hukay lang po siya. Hukay lang. Pero ang kanyang tanggapan sa Angeles, Pampanga. Opo. Abay, maganda niyan. Kasi dito, tatawagan muna natin dito, ano? Etong sabihin natin dito, yung mayor, pwede ba natin tawagan itong mayor dito kasi sila nagbibigay ng business permit at pwedeng ma-check sa kanilang business office na posibleng masilip kung nga ba sila may business permit. Pero ang ama ng bayan, halimbawa, mayor, sisiguraduhin niya na kapareho nito kung lalapitan natin, hindi niya papayagan to kasi kukuha muna sila ng lisensya sa lokal na pamahalaan. Sa linya ng telepono, si Mayor Carmelo Lazatin. Mayor Lazatin, magandang umaga po sa iyo, Mayor. Hello, Mayor. Hello. Hello, Mayor. Magandang umaga po sa iyo, Mayor Lazatin. Si Ben Tulfo, live po tayo sa IBC TV 13, Mayor. Opo, magandang umaga po, Manong Ben. Okay. Maraming salamat, Mayor, sa pagtanggap po ng tawag namin. Mayor, kailangan lang po namin ng tulong sa inyo. Meron po kasi rito mga OFW, mag-asawa mula Switzerland. Narereklamo po nila yung isang kontratista na naka-base na may business permit po ata na dyan po sa Angeles, Pampanga. Ang pangalan po ng ito ay Construction EPRB Construction by the name of Paul Henry Kayanan. Hinukay lang daw po yung kanilang property roon na naghukay ng 1.5 million. Mali-mali pa raw at hindi raw po pumayag sa Bataan. So, tine-check lang po namin, Mayor, kung mga ganitong klaseng kontratista, kung meron po ba'y, eto po, Mayor, kung meron silang lisensya or nabigyan ng business permit. Kasi kung meron, alam ko naman, Mayor, gagawa po kayo ng paraan dito. So, napacheck ko na po yan, no? Yung EPRB, yes, hardware and trading po siya. Ang may-ari yung Caroline Kayanan. Okay. Pero wala po kaming construction na EPRB na nakaregister sa siyudad ng Angeles ngayon. Okay. Parang construction lang. Parang ano lang, hardware. Hardware trading lang po siya. Ang naano sa amin. At nung 2022 pa po yun. Okay. Kaya kami lumapit sa inyo, Mayor. Una, nang nakita ko, 2022 kayo nagpagawa. Sila po yung Mayor, nag-ipon talaga sa Switzerland, mag-asawa, at nag-ipon at kinamit nila serbisyo ng EPRB Construction, arkitekto raw. Nangyari, Mayor, parang yan daw po, na-check naman nila, nandiyan daw po ang kanilang, I don't know, opisina sa Pampanga. Pero kunyan ay nakalagay kasi EPRB Construction Supplies Trading. Ang meron lang po kami is EPRB, hardware and trading. Trading. Okay, hardware. So, ngayon, Mayor, narereklamo nila, existing pa po ba yung, baka, pareho lang po bang may-ari? Kasi ang pangalan po rito, Paul Henry Kayanan. Sa tingin ko po, pareho po silang Kayanan, no? Okay. Baka po mag-anak o mag-asawa o ano sila. Nilapit po namin sa inyo, Mayor, para bilang ama ng bayan, para po medyo ma-check lang kasi ito'y mga OFW, nagpakandahirap po magtrabaho para only to find out na sinabi po ng engineering ng Bataan sa Kamaya na mali raw po pati paghukay. So ever since, Mayor, di na nakita na lipad na yung kalang 1.5. Blinak na raw po sila. So, sige po, ganito pong gawin natin, no? Yes, Mayor. Kung po silang magpunta sa amin next week, no? Yes, Mayor. Sa Mayor's office. Yes, Mayor. Puntahan po nila ako sa umaga para po tignan po natin kung paano po natin sila matutulungan. Yes, Mayor. Pwede po tayong damaan sa Sangguniang Panlunsod para po ipatawag yes, Mayor. ang mga taon to o kung paano pong mas magandang
may itutulong natin sa kanila. Okay. Mayor, ngayon pa lang, nagpapasalamat po kami dahil unang-una talagang you took the time. Masaya po ngayon itong mag-asawa na at least their voice is being heard. And I can see yung willingness po ninyo na to check this, pati yung inyong konseho, patatawag ninyo how to take care of this. Ngayon pa lang, Mayor, sasamahan po namin sila, Mayor. Naawa po kami sa kanila. Nakita ko po sila before Christmas pa. Siyempre may Christmas break. Mayor, Happy New Year. Salamat po. And asahan niyo po, tutulungan po. Sasamahan po namin sila sa inyo, Mayor. Okay? Ano po, wala po problema. Punta lang po sila sa ating tanggapan at tayo po tutulong naman sa kanila. Okay. Thank you so much, Mayor. Carmelo Lasatin Jr. Thank you so much. Okay. Nakuha niya, tutulong sa atin yan. So, ganito na lang. Patungkol naman doon sa Marikina, ibang naman yun, ibang LG naman yun. So, nag-build, pero meron ba silang tanggapan sa Marikina? Wala po. Yun lang din po. Siya rin po ang kinontrata namin sa dalawang project po na yun. Tiwala lang talaga, Sir Ben. Okay. Alright. Ganito muna, kasi tingnan muna natin kung talagang totoo to. Okay? Sisilipin natin dito kasi nakita nyo. Yung ba sa Marikina, iniwan? Yun po. Anong tinayo roon? Bali, naghukay din po sila ng poste. Nakalagay na rin po yung biga. Hanggang doon lang po. Kaya magkano binigay nyo roon? Mga 1.1 na po. 1.1. So ever since, hindi nyo na sila matawagan? Opo. Tinignan ko po yung Palpak din po yung kasi may fault line po sa Marikina. Pinaano rin po namin sa... Pina-check din namin sa engineer. Patingnan nga yung hukay sa Marikina, mga boss. Kung kayo nanonood, tingnan natin. Kamaya po yan. Sa Kamaya yan. Sa Kamaya ito. At itong sinabi sa Kamaya, kung ito naman sa Marikina. Kamaya pa rin po yan. Itong nakikita nyo ngayon mga boss, para i-walk through namin kayo, pinakikita po namin sa inyo yung anong hukay na ginawa nitong lintek na EPRB Construction. Hindi naman pala construction, trading and hardware. Yan pong panghuhukay nila sa Kamaya sa may Bataan yan. Okay? Mismo yung city engineering ng Bataan nagsabi, mali yan, hindi po pwede yan. So simula nung mali, hindi po pwede yan, sinulatan ba yung EPRB? Ini-notify ba sila or basta na lang naglaho sila ng parang bula? Wala, hindi na nga po namin sila na... Alright, sige, ganito. EPRB. So, ipapakita po muna natin itong litrato rito ng... picture nga muna kung sino itong... Okay, laki, Kamaya, si Paul Henry. Gusto natin pakita rito mukha ni... Okay. Ito bang inarereklamo mo nagpakilalang arkitekto? Opo. Sigurado kayo, ito ba? Siya po. Siya mismo. Ito ba'y nakausap ninyo? Nakausap po Okay. namin. Kami po ay mananawagan po sa inyo, mga nanonood po sa amin, hindi para sirain po, Siniguro po namin, ikaw, Paul Henry Kayanan, listen up, listen carefully, listen closely, listen good. Hindi para ipahiya ikaw, kundi marinig ang panig mo. Now, fina-flash namin sa screen niya na sa all points bulletin, sa tulong din ng Ninaman, tulungan natin tong galing sa Switzerland, ikaw, Paul Henry Kayanan, at kung sino mga kaibigan mo at kung mga kamag-anakan mo na panood ngayon, maaari lamang dumaan sa tanggapan namin at tumimbre ka. Kasi kung hindi naman at talagang pipilitin mo, sisikapin ka namin hahanapin. Kapag hindi ka namin hanapin, hahantingin ka namin. Siguro naman, kami bibigyan kita ng oportunidad na makuha ang pahayag mo. Hindi ka namin matawagan. Pero dahil for the sake of, just to make sure that we did everything, ang tawag dito ay due diligence. Akin na nga ang telepono itong si Paul Henry. Nandyan ba ngayon? Kung may telepono, okay, tawagan nga itong Paul Henry na to. Baka matawagan natin. Just random. Okay, parinig ng dial tone. Gagawin po natin, tatawagin natin. Total, pinakikita po namin, due diligence. Parinig. Okay, connecting. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try to call later. Meron ka bang ibang number? Okay, sige. Subukan natin isang number naman, please. Gusto namin marinig. Meron bang number itong baka sakaling isang number pa? Dito ito sa asawa raw. Tingnan mo nga. Okay. Ang ginagawa po namin ngayon mga boss para make sure we did the due diligence, the right to be heard, and a due process na
ay mananawagan tayo. Kung yan po, tingnan na maigi, ano? Okay? So, may number pa ba, yung misis? Okay, ganito. Wala na. Kung wala pa, okay, sige. Sige, ganito. Okay, okay. Subukan natin. Isa lang to. One more time, subukan natin. O sige, sige, subukan natin. Dahil ulit, pagkatapos another number, ang ginagawa po namin, live ho tayo, natatawag po tayo. Due diligence ang tawag po nito. Talagang ginagawa po namin na talagang sikapin po na makontak po sila. Ano yan? Wala, wala? Okay, may isang number pa ba? Wala na? Sa telephone ko eh. Pakibigay right away kay second number right away. Huwag na tayo mag-aksaya ng panahon. Third number, lahat ng number ibigay mo agad. Huwag tayong sayang oras. Meron pa tayong 6 minutes before we wrap up. Okay, so give me all the numbers. Lahat po yan. Okay, sige. Okay, next, another number. Get me the number. Bilisan natin. Okay, in the meantime, pakita po muna natin itong, So, dial all the first, the second, the third, and the fourth number and make sure na siswertehin tayo. Wag na, masasayang kasi kapag hindi. Okay, okay. So, if at all possible, sige, wala na. So, sinisikap po natin, mga bossing. So, wala, 4 na number. Okay, so, lahat po na number na tinawagan po natin. So, alright. So, ganito na lang. Una sa lahat, ilakihan po natin ang picture na to. Alright. Parang tingin ko rito, yung parang mason stay foreman ata ang taga. Alright. Bibigyan, okay, split screen muna natin si itong mag-asawa at saka si Paul Henry. Can we do this quickly? Okay. Split screen. Okay. Panawagan muna kayo ngayon para make sure na baba niyo po muna ang mask ninyo and try to make sure and try to call and try, sige, panawagan niyo siya. Okay, tawagan niyo siya. Baka sakaling nanunood, kamag-anak niya, kaibigan niya. Kayo na mismo magsalita, tawagan na ito. Okay, look at the camera and then from there, say exactly, wala lang mura. Kausapin niyo lang siya. Malay mo, baka magbagong isip niya. Baka hindi lang nakokontak. This time, baka tumawag sa inyo. Okay, go ahead. Paul, alam mo naman yung nangyari. Kaming dalawa lang mag-asawa, lahat na magkakapatid namin ayaw sa'yo. Pero dahil nga bago ka, binigyan ka namin ng chance. Dahil syempre, may anak kang maliit. Ayaw namin humantong dito kay Sir Ben, pero pinilit mo kami. Ayaw naming maging ganito. Pero nagpunta kami rito para sa'yo. Tapos ngayon, hindi ka namin makontak. Sasabihin mo na aksidente ka, sasagat ang anak mo ng aso. Ang dami mong dahilan, sabihin mo may bagyo. Ganito, mga tao mo nagsialisan kasi hindi sila nakakagawa sa site. Tapos problema pa namin yun. Hindi namin problema. Yung problema mo yun, binabayaran ka namin. Ang binayaran ko na sa interest ng bangko, 156,000. Kahapon nagpunta ako ng BDO, nagbayad na naman ako ng insurance for 1 year na 40,000. Ngayon, nag-iba na naman ang rate ng interest, which is 20,000. Nasa iyo yung pera plus yung private personal money namin. Sana naman intindihin mo kami, hindi naman namin pinupulot ang pera na binigay namin sa'yo. Hanggang ngayon, nagdurusa kaming nagbabayad ng interest. Huwag mo naman, ayaw namin masira ang buhay mo dahil bata ka pa. Pinaasa mo kami, resort namin yon para mag-pension kami, gusto na namin magpahinga. Tapos kanyan, yung resident sa Marikina, gusto namin, meron kami kahit pan-Jollibee man lang, o KFC, okay lang naman yun sa amin. Kaso ginawa mo, pinaasa kami. Ayaw namin maging ganito. Nandito kami, hindi kami makaalis dahil sa'yo. Ibiro mo yung dinayo namin, ang layo-layo, pupunta kami rito dahil sa'yo. Pasko, bagong taon, 22 years kami hindi nagpapasko sa Pilipinas. Dahil sa'yo, nagpapasalamat kami. Dahil sa'yo, nakapagpasko kami rito sa Pilipinas. Awa ka naman, kung hindi kay Sir Ben, hindi kami nabuhayan kami. Buhay. Kaya sana naman, kung nanonood ka man ngayon, Paul, hindi kami mahirap kausap. Magpakita ka sa amin, mag-usap tayo na maayos, settle natin na maayos to. Ngayon, kung ayaw mo talaga magpakita, wala na kami magagawa doon. Okay, so ganito na lang. Give me the face. Pakiulat nga. Okay. Okay, Paul, nagsalita na yung mag-asawa.
Sasabihin ko sa iyo, Paul, isang bagay lang, ano? Hindi ako marunong makiusap. Marunong ako magpadala ng mensahe. This is the message. Show up. You better shape up. Or you get shipped out. Marami kaming pamamaraan. Tulad ng sinabi ng nagbiktima, may anak ka. Alright? Pero malinaw sa akin, ayoko muna magsalita. Bibigyan kita ng pagkakataon. Para sa akin, sa anumang kadahilanan, kinakausap ka, ang dami mong ginawa. O ito, dediretso na kita. Lakihin nga ang mukha nito. Sige, pakita natin. Ang inyong nakikita ngayon ay isang individual na nagngangalang Henry Kayanan. Kung sino man nakakilala sa kanya, kaibigan, kamag-anakan, kasamahan sa trabaho, kahit sino man, kapitbahay, kabarangay, pakidala ang mensahe ng gagaling na sa bitag. Paul Henry Kayanan, ipinabitag ka kay Ben Tulfo. Hindi ako nagbibiro, hindi ako marunong makiusap. Marunong ako mag-deliver ng message. The message is clear. Show up. Bibigyan kita ng another, siguro before the end of the week. By next week, kung hindi, all points bulletin ka namin. Lahat na profile mo, gagawin namin. Mahahanap ka namin. Maliit ang Pilipinas. It's so easy like eating an ice cream para hanapin ka. Do not F with me. Ganun lang kasimple. Kung talagang may excuse ka, I will listen to you, pag-aayusin ko kayo. Kung hindi ka madala sa magandang pakiusap, isang bagay lang. Well, do it your way, the easy way, the hard way. It's all. Pick your choice. There will be an outcome. Your choice, your consequence. That's a warning. A warning na to, friendly lang. Para mag-ayos kayo. Hindi kita pinahihiya, pero hindi ka nagpapakita, binablock mo sila. You don't want me to come in. Maawa ka sa sarili mo. Alright? So, ito na po ang sinasabi namin sa inyo. Iba yung programa na to. So, let's wait. Let's give him time until Monday or Tuesday. And then we'll do it again. By then, iba na ating approach. Sasamahan namin kayo sa city. Find out. I think na kamag-anak niyo sa San Angeles. We will check yung warehouse to see the possibility kung ano man ang magagawa natin from there. We'll track him down. Okay? Alright? Usap tayo sa baba. Thank you. Higit sa sumbungan, imbestigahan. At ang mga reklamo, bibigyan ng solusyon, bibigyan ng karampatang aksyon. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, di nagbibiro. Kung titingnan po natin yung tulong at serbisyo, may tatak, bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag ipabitag mo.